I am not good enough. I am not handsome enough. I am not pretty enough. I am not strong enough. I can't do it. Stop! Sa video na to, we will talk about on how to reprogram those thoughts and eliminate those limiting beliefs of yours. So, let's go! Hey there! Kamusta po kayo? Welcome back to our channel. If you are new here, I'm Fred Jumampo and I'm passionate about helping you to live your best lives and become the best version of yourself. Napapagod ka na ba sa pakiramdam mo'y hindi mo maabot ang iyong mga goals? Parang stuck ka na ba sa buhay mo at wala kang magawa para makaalis sa buhay na yan? Kung ganun, maaaring may mga limiting beliefs ka na umahadlang sa'yo. Natanong mo na ba sa sarili mo, ano ba ang mga limiting beliefs? O how can I identify my own limiting beliefs? Siguro, naitanong mo na rin, ano ang pinaka-common na limiting beliefs ng mga tao? At ano ang mga sanhi nito? If you're tired of feeling stuck and held back by your own thoughts, well, sa video na ito, tatalakayin natin ang isang topic na kayang baguhin ang buhay mo. Reprogramming your thoughts to eliminate your limiting beliefs. Hindi lang natin tatalakayin kung paano tukuyin ang mga beliefs na ito. Susuriin din natin ang mga root causes sa likod ng mga ito. At pinaka-importante, ibabahagi ko sa inyo ang mga proven strategies kung paano effectively ma-reprogram ang inyong mga thoughts para tuluyang ma-eliminate ang mga limiting beliefs. Kung handa ka na ma-unlock ang iyong full potential at makalaya sa mental barriers na humahadlang sa iyo, manatili ka. By the end of this video, magkakaroon ka ng tools at knowledge na kailangan mo para simulan ang pag-reprogram ng iyong mga thoughts at baguhin ang iyong buhay. Tara, simulan na natin. First, let us identify what are limiting beliefs. Ang limiting belief ay isang state of mind o paniniwala tungkol sa sarili mo na pumipigil sa iyo sa iba't ibang paraan. Madalas ito mga maling akusasyon na ginagawa mo sa sarili mo na nagdudulot ng negatibong resulta. It is also a judgment about yourself that you think to be true that restricts you in some way. Ang mga limiting beliefs ay maaaring magdulot ng negative state of mind na pumipigil sa iyo na makaranas ng mga bagong oportunidad at life experiences habang sinisira ang iyong mental health. That's why it's so important not only work on your self-awareness and self-esteem, but also recognize unconscious biases. Holding on to biases about others ay pumipigil sa iyo na makipag-collaborate ng maayos, ultimately impacting your quality of work. Common examples of limiting beliefs are, I am not good enough, I am too old or too young, I am not handsome, I am not pretty, I am not brave enough, I can't do it, I'm not strong enough, I'm not creative enough, I don't have the skills that I need, I don't have the experience, I'll never be as good as them. Alamin natin kung paano naapektuhan ng limiting beliefs ang iba't ibang aspeto ng buhay. Ang mga limiting beliefs tungkol sa ating kakayahan ay maaaring pumipigil sa career growth. Halimbawa, ang pag-iisip ng hindi ako kwalipikado para sa promotion ay maaaring pumipigil sa atin na magpursige and to work hard. Ang paniniwala na ang failure ay unacceptable na maaaring magdulot ng pag-iwas sa mga risk at pagkukulang ng career advancements. Ang pakiramdam na parang isang impostor o tinatawag na impostor syndrome kahit na may mga nagawa na ay maaaring magpababa ng kumpiyansa at performance. Ang mga limiting beliefs tungkol sa ating pagiging karapat-dapat sa pag-ibig at koneksyon ay maaaring makaapekto sa relationships. Halimbawa, ang pag-iisip na hindi ako lovable ay maaaring magdulot ng self-sabotage. Ang paniniwala na lahat ng tao ay sasaktan tayo ay maaaring magpahirap sa pagtitiwala at pagbuo ng healthy relationships. Ang takot na ma-reject ay maaaring pumipigil sa atin na magbukas at mag-form ng meaningful connections. Ang paniniwala na ang ating kakayahan ay peaks ay naglilimita sa ating potential for growth. Ang pag-embrace sa growth mindset ay nagpapahintulot sa atin na matuto at mag-evolve. Ang pananatili sa comfort zone due to fear of the unknown ay maaaring pumigil sa personal advancement. Growth happens when we step out the comfort zone. Ang pagko-compare natin sa sarili, lalo na sa iba, at pakiramdam na hindi tayo sapat ay maaaring pumigil sa progress. Remember that everyone has the unique journey. Ang pagtukoy at pag-overcome sa limiting beliefs ay mahalaga para sa personal growth at tagumpay. Here are some effective techniques on how to identify your own limiting belief. One is reflect on your behavior. Pansinin ang mga recurring patterns sa iyong thoughts at actions. Tukuyin ang mga sitwasyon kung saan humihinto ka
dahil sa self-doubt o takot. Ang mga moments na ito ay madalas na nagpapakita ng underlying limiting beliefs. 2. Write down your own beliefs. Isulat ang iyong mga general at specific beliefs. Isaalang-alang ang mga aspeto tulad ng finances, relationships, health, at career. Igrupo ang mga ito sa categories para mas maging malinaw. Number 3 is challenge your assumptions. Tanungin ang validity ng iyong beliefs. Batay ba ito sa ebidensya o assumptions? Challenge ang mga negative thoughts at palitan ito ng empowering ones. Number 4 is seek feedback. Humingi ng honest feedback mula sa iyong pinagkakatiwalaang kaibigan, pamilya o kasamahan. Maaaring napapansin nila ang mga patterns ng beliefs na hindi mo napapansin. Recognizing limiting beliefs is the first step toward overcoming them. Here are some reflective questions to help you recognize and address your own limiting beliefs. Questions are: what worries me most about the future? If this were the last day of my life, would I have the same plans for today? What am I really scared of? Am I holding on to something I need to let go of? If not now, then when? How do I typically react in stressful situations? What emotions do I feel most frequently and why? How do my thoughts and beliefs influence my decisions? What triggers negative emotions and how do I cope with them? What fears or insecurities hold me back from reaching my goal? Take time to explore these questions and be kind to yourself during the process. Limiting beliefs can be deeply ingrained due to various factors. Here are some common causes. One is early conditioning. Sa pagkabata, inaabsorb natin ang mga beliefs mula sa ating pamilya, guro at lipunan. Ang mga early experiences na ito ay bumubuo sa ating worldview at maaaring magdulot ng limiting beliefs. Halimbawa, kung paulit-ulit na sinasabihan ka na you are not good enough o hindi mo mahaabot ang tagumpay, these messages can become ingrained in your soul. 2 is negative experiences. Ang mga past failures, rejections, o disappointment ay maaaring magdulot ng limiting beliefs. Kung naranasan mong mabigo, then you might start believing that you are destined to fail. Ang mga negative experiences na ito ay nagre-reinforce ng paniniwala na malabo ang tagumpay na nagdudulot ng self-sabotage. Number 3 is comparison and social comparison theory. Madalas tayong magkumpara ng sarili sa iba. Kung nakikita nating mas successful, attractive, o talented ang iba, maaaring mabuo ang beliefs tulad ng hindi ako magaling. Ang social media ang nagpapaalala nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng curated versions ng buhay ng mga tao na nagre-reinforce ng feelings of inadequacy. Number 4 is fear of rejection and failure. Ang takot sa rejection o pagkabigo ay maaaring magdulot ng beliefs tulad ng hindi dapat ako mag-risk o mapapahiya lang ako. Over time, these fears become ingrained, preventing us from pursuing opportunities. Number 5 is the cognitive biases. Ang confirmation bias o ang paghahanap ng ebidensya na nagko-confirm ng existing beliefs at self-fulfilling prophecies o ito yung pag-ayon sa mga paniniwala sa pamamagitan ng action ay nagre-reinforce ng limiting thoughts. Halimbawa, kung naniniwala kang hindi ka magaling sa public speaking, iwasan mo ito na nagre-reinforce ng paniniwala. Ang ika-6 is trauma and emotional wounds. Ang traumatic experience ay maaaring magdulot ng deep-seated beliefs. Halimbawa, ang failed relationship ay maaaring magdulot ng paniniwala na hindi ka lovable. Ang emotional wounds ay maaaring magbuo ng ating self-perception at limitahan ng ating potential. Ang ika-7 is the lack of self-compassion. Ang harsh self-criticism at kawalan ng self-compassion ay nag-aambag sa limiting beliefs. Kapag binubulyawan natin ang sarili dahil sa ating mga pagkakamali, nagre-reinforce tayo ng negative beliefs tungkol sa ating mga kakayahan. Ang ika-8 is fixed mindset versus growth mindset. Ang fixed mindset, paniniwalang fix ang kakayahan, ay nagpo-foster ng limiting beliefs. Ang growth mindset, paniniwalang maaaring mag-improve ang kakayahan, ay nag-encourage ng resilience at learning. Ang pag-cultivate ng growth mindset ay tumutulong sa pag-challenge ng limiting beliefs. Tandaan na ang pagtukoy sa mga beliefs na ito ay ang unang hakbang patungo sa pag-overcome sa mga ito. Ang self-awareness
self-compassion at pag-challenge sa negative thoughts ay mahalaga para sa personal growth. Alamin natin ang fascinating science sa likod ng reprogramming our thoughts at kung paano ang neuroplasticity ay may mahalagang papel sa prosesong ito. But first, what is neuroplasticity? Ang neuroplasticity ay tumutukoy sa kakayahan ng iyong utak na magbago at mag-adapt sa buong buhay. Tulad ng isang puno na lumalaki ang mga sanga sa iba't ibang direksyon para maabot ang sikat ng araw. Ang ating utak nagkakaroon ng bagong neural connections bilang tugon sa experiences at learning. Ang neuroplasticity ay nagdudulot ng morphological alterations at structural changes sa loob ng ating mga utak. Ang bagong synaptic connections ay nagbubuo sa pagitan ng bilyong-bilyong neurons hanggang inaabsorb natin ang impormasyon. Origin of thoughts and neuroplasticity. Upbringing. Ang ating mga earlier experiences, interaction with caregivers at family dynamics ay bumubuo sa ating mga beliefs at attitudes. Society and culture. Ang cultural norms, societal expectation at media ay may impluwensya sa buong self-perception. Post-trauma. Ang adverse experiences ay nag-iiwan ng negative beliefs at thought patterns. Personal experiences, ang araw-araw na interactions ay nag-aambag sa ating thoughts at beliefs. Ano nga ba ang benefits ng neuroplasticity? Learning and adaption. Ang neuroplasticity ay nagbibigay daan sa atin na mag-adapt sa bagong environments at situation. Recovery from injury. Pagkatapos ng stroke o head injury, neuroplasticity helps create new pathways to bypass damaged areas. Physical therapy and rehabilitation. Ang mga activities ay gumagamit ng neuroplasticity para matulungan ang recovery. Sa kabuuan, ang neuroplasticity ay nagbibigay kakayahan sa atin na i-rewire ang ating mga isip, i-challenge ang limiting beliefs, at yakapin ang growth. Overcoming limiting beliefs involves a combination of mindset shifts and practical techniques. Here are some effective strategies you can use. Number 1 is identify your limiting belief. Simulan sa pagkilala sa negative thoughts o beliefs na pumipigil sa iyo. Write them down and notice which one come up repeatedly. Understand how these beliefs impact your life and prevent you from reaching your goals. Number 2 is question and reframe. I-challenge ang iyong limiting beliefs. Itanong sa sarili, is this belief true? Is there evidence to the contrary? Palitan ang negative thoughts ng mas empowering ones. For example, if you believe you're not good enough, reframe it as, I am capable and deserving of success. Number 3 is adopt empowering beliefs. Cultivate positive empowering beliefs na aligned sa iyong mga goals. Palitan ang self-doubts ng affirmations tulad ng kaya ko o karapat-dapat ako. I-reinforce consistently sa mga beliefs na ito sa pamamagitan ng repetition. Number 4 is visualize success. Gamitin ang visualization techniques para ma-imagine ang pag-abot sa iyong desired outcomes. I-picture ang sarili na nagtatagumpay at nalalampasan ang mga obstacles. Ang visualization ay tumutulong sa pag-reprogram ng subconscious mind sa pamamagitan ng paglikha ng mental blueprint para sa tagumpay. 5 is mindfulness and meditation. Mag-practice ng mindfulness para maging aware sa iyong mga thoughts nang walang judgment. Ang mindfulness ay tumutulong sa pag-break ng cycle ng automatic negative thinking. Ang meditation ay maaaring magpakalma sa iyong isip, magpababa ng stress, at lumikha ng space para lumitaw ang positive beliefs. Ang ika-6 is create new habits. Palitan ang old habits na nagre-reinforce ng limiting beliefs ng bagong empowering routines. Tandaan, consistency is key. Ang repetition ay tumutulong sa pag-rewire ng iyong utak at pag-reinforce ng positive neural pathways. Tandaan, ang pag-reprogram ng iyong isip ay isang ongoing process. Maging patient sa sarili at i-celebrate ang mga small victories along the way. Narito ang ilang actionable exercises para i-reprogram ang iyong mga thoughts at ma-overcome ang limiting beliefs. 1 is journaling. Morning pages.
magsulat sa 3 pahina ng stream of consciousness thoughts tuwing umaga. Ito ay nakakatulong sa pag-clear ng iyong isip at pagtukoy sa recurring negative pattern. Another one is belief journal. Gumawa ng belief journal. Isulat ang iyong limiting beliefs at i-challenge ang mga ito ng ebidensya na kabaligtaran. Another one is gratitude journal. Regular na isulat ang mga bagay na pinasasalamatan mo. Ang pag-focus sa positivity ay maaaring mag-shift ng iyong mindset. Another one is positive self-talk. Ulitin ang positive statements tungkol sa sarili araw-araw. Halimbawa, I am confident and capable. I deserve success. I am resilient. Another strategy is the mirror walk. Tumingin sa salamin at sabihin ang affirmations aloud. Ito ay nagre-reinforce ng self-belief. Number 3 is mindfulness and meditation. Breathing exercise. Mag-practice ng deep breathing para magpakalma ng iyong isip. Mag-focus sa present moment. Another strategy is the body scan meditation. Bigyang pansin ang bawat bahagi ng iyong katawan. Palayain ang tension at negative thoughts. Another strategy is loving kindness meditation. Send positive thoughts to yourself and others. Number 4 is visualization. Future self visualization. Imagine ang iyong ideal future self. I-visualize ang pag-abot sa iyong mga goals at pagiging fulfilled. Success scenes. I-picture ang specific scenarios kung saan ka nagtatagumpay. I-engage ang lahat ng mga senses sa visualization. Another one is cognitive restructuring. Identify automatic negative thoughts. Pansinin ang negative thoughts habang lumilitaw ito. I-challenge ito sa pamamagitan ng pagtatanong. Totoo ba ito? Replace negative thoughts. Palitan ang mga ito ng mas empowering alternatives. Tandaan, consistency is key. Piliin ang mga exercises na nagre-resonate sa iyo at practice it regularly. Sa paglipas ng panahon, ang mga small steps na ito ay maaaring magdulot ng significant mindset shifts. Acknowledging the challenges of reprogramming thoughts is essential. Narito ang ilang insights at tips para manatiling motivated at persistent. Number 1 is self-compassion. Understand that changing deeply in great beliefs takes time. Be kind to yourself during this process. Kapag nakakaranas ka ng setbacks, treat yourself with the same compassion you would offer a friend. Patience and consistency. Reprogramming thoughts is not an overnight process. Consistent effort over time is crucial. I-celebrate ang small victories along the way. Each positive thought shift matters. Number 3 is awareness. Notice when negative thought arises. Awareness is the first step toward change. Catch yourself in the act of self-limiting beliefs and gently redirect your focus. Number 4 is external support or find an accountability partner. Humingi ka na ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Talking about your challenges can provide perspective and encouragement. Sumali sa isang community or group focused on personal growth. Surround yourself with like-minded individuals. And panlima is visual reminders. Place a positive affirmation or quotes where you'll see them daily. These reminders reinforce your commitment to change. Number 6 is track progress. Keep a journal to document your journey. Write down moments of growth, insights, and challenges. Another one is break it down. Reprogramming your thoughts can feel overwhelming. Break it into smaller steps. Focus on one belief at a time. Another one is mindset shifts. Embrace a growth mindset. Believe that change is possible and that effort leads to improvement. View challenges as opportunities for growth rather than obstacles. Another one is you may consider routine and rituals. Gumawa ng daily rituals that reinforce positive thinking. Morning routines or meditation or gratitude practices can help consistency build momentum. Number 10 is celebrate persistence. When you persist despite difficulties, celebrate your resilience. Acknowledge that patience itself is a victory. There you have it. Those are the effective strategies on how to reprogram your thoughts and the actionable exercises and also the challenges of reprogramming your thoughts and the tips and insight to stay motivated
and persistent. Remember, you're rewiring your brain and it's okay to face resistance. Stay committed and over time, you'll see positive shifts in your thoughts and beliefs. Thank you for joining me today. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, share it with your friends, and leave a comment below. Gusto kong marinig ang iyong mga experiences. And of course, don't forget to subscribe and hit the bell icon para hindi mo ma-miss ang mga susunod na videos natin. Until next time, stay positive, stay motivated, keep growing, and be the best version of yourself.